Noong 2022, nang ipagkaloob ng Mindanao Indigenous Peoples Conference for Peace and Development, kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang titulong Dato Pamulingan para sa pagmamahal nito at handog na serbisyo sa mga katutubong mamamayan sa Pilipinas. Binigyang pugay din si Pastor Apollo dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagpapalakas ng mga kultura ng mga katutubong komunidad sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo at pagtatalaga ng plataporma para sa mga indigenous peoples at mga komunidad nito upang marinig ang kanilang mga hinaing, panig, isyong kanilang isinusulong at makita ang kanilang sitwasyon sa pamamagitan ng Sunshine Media Network International at iba pang mga media platform. Ang titulong Dato Pamulingan, nangangahulugan ng isang taong may matalinong diwa at banal na biyaya mula sa Diyos, ay mahalagang titulong taglay ng tribo dahil ito ay may espiritual na kahalagahan. Ang pamulingan rin ay tumutukol sa espiritu mula sa Diyos na nagbibigay buhay sa apoy, ulan at iba pang mga pangyayari at ang mga salitang ibinibigkas ni pamulingan ay natutupad. Nito lamang Sabado, ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan, ay ginunita ni Dato Pamulingan ang ika-unang anibersaryo ng pagkakaloob ng titulo nitong dato bilang bahagi ng pagdiriwang kasama ang iba't ibang lider ng mga IP Group at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Bumisita si Dato Pamulingan sa Healing and Reconciliation o HERO Site sa Glory Mountain sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ito ay isang mahalagang lugar para kay Dato Pamulingan, kay Dato Julito Jarog at ang kanilang clan dahil dito nagtapos ang alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Samantala, formal na sinimulan ang unang anibersaryo ng pagpapasinaya nito bilang Dato Pamulingan sa Covenant Mountain at Paradise Garden of Eden Restored sa Tamayong. Kabilang sa mga dumalo sa espesyal na pagtitipon ay sina NCIP Chairperson Secretary Allen Capuyan kasama ang mga katuwang ng NCIP na sina Director Marma Mukid ng Region 11, Director Jean Moendeg Zoilo ng Region 12, Director Ordonio Rosero Jr. ng Caraga Region, Mr. Pascual Pating ng NCIP Office of Empowerment and Human Rights, Mindanao Indigenous Peoples Council of Elders and Leaders o MIPSEL, Dato Lipatuan Joel Unad, Bawan Tagaenon Jacob, Dato Julito Jarog, dating kadre at kasalukuyang miyembro ng MIPSEL na si Dato Humorito Guaynon, Attorney Cesar Ortega, ang Bureau Director ng Ancestral Domains Office ng NCIP, Bae Jessamy Crisostomo ng Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization, Dato Edmund Pangilan, ang Provincial Chieftain ng Malungon Sarangani Province, IP Organization Chairman Mahabhok Luis Lambak Sr., Lieutenant Colonel Alan Tesoro, ang mga angkor ng SMNI sa sikat na programa ng Labat Kasama ang Bayan na sina Jeffrey K. Eric Celis Almendras at Dr. Lorraine Maring Badoy, at ang mga pinuno ng United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL na pinangungunahan ni Bae Queen Miss Elizabeth Carrion, pati na rin ng mga kingdom leader. Samantala, isang espesyal na mensahe naman ang inihatid ni Dato Pamulingan na siya ring Honorary Chairman ng United Indigenous Peoples Heritage of the Philippines o UNIFIL para sa okasyon at ang mga plano nito sa hinaharap para sa mga IP. My spiritual mission is accomplished. Now, na ako'y bagong misyon. Gibalik ko samahan sa paglantaw sa atong mga IPs. Karon nausa na nga ito kasing-kasing, I was really praying for the unity of the 110 tribes of the Philippines. 20 million mo kabo, kitang tanan. Mao nang napasalamat ko sa investiture ngayong ihatag sa kuha. As I said, now I'm proud to be one of you. Not only proud to be one of you, but I am here in my own capacity that God gave me to help all of our tribes. Kaya, UNIFIL, ang United Indigenous Peoples Heritage
of the Philippines. Bukod dito, nagbigay rin ng espesyal na token bilang simbolo ng pagpapahalaga ang mga lider ng tribo si Secretary Kapuyan kay Dato Pamulingan para sa kanyang hindi matatawarang pagmamahal at suporta sa mga katutubo sa bansa. Kining bulo o espada, money mo putol sa mga ngit-ngit o mga kasinungalingan. Kini maggawa sa kamatuoran nga gibit-bit sa atong mahal nga pastor. Kini ang katong headdress, ang usa ka authoritative nga usa ka leader sa tribo o ang pulong pamulingan diri siya mabutang. O kung inyong tan-awon ang palibot niini, gihatagan siya og authority para paglantaw o pagprotekta sa tribo sa tibok kalibutan. Nakiindak rin sa saliw ng tugtugin sila Dato Pamulingan kasama ang mga lider ng tribo at mga opisyal ng NCIP. Pwede mga youth libot-talibot. Matapos ang seremonya, lahat ay nagsalo-salo sa isang masaganang handaan. Samantala, nagpahayag din ng kanilang pagbati at pasasalamat ang mga IP leader at ang mga opisyal ng NCIP kay Dato Pamulingan dahil sa hindi matatawarang suporta at pagmamahal nito sa mga tribong katutubo, hindi lamang sa Mindanao kundi pati sa buong bansa. Dili na mo kalimtan ni nga ani nga dili malitok sa akong baba, dili pod masukod ang ako ang kalipay nga si pastor
naidako kayong pagmahal namo. Kana ang dili namo makalimtan. Bit-bit og daladala namo ni sa mga sunod pa nga mga henerasyon. Dako among pagpasalamat no kami sa katawang tribo nga naay investiture nga naitabo with pastor o si pastor mismo miadap sa tribo tungod kay nakasabot siya unsa ang kahimtang sa tribo. Una, mo-congratulate ko sa kang Dato Pamulingan sa iyang first anniversary nga investiture as accepted member of the Ubo Manobo tribe. Dako kay ni nga garbo sa tribo diri sa Davao pero sa entero Pilipinas ay diri nato makita unsa ka mahinungdanon ang kanang relasyon dili lang sa tribong komunidad kundi usab sa kadtong mga tao nga nagtabang, mga importante nga personahe nga nagtabang sa mga tribong komunidad. Kaming makakatutubo are just very willing to support especially the endeavors of Pastor Kibuloy dahil naniniwala kami na ang hangarin ni Pastor ay para mapagkaisa at para sa kabutihan naming mga katutubo. Para sa mo ang sakit kini ka langit nun nga langit nun nga panalangin alang sa tribo ang gihimo ni Pastor Kibuloy karon nga daghan ang iyang na pa-eskwela nga mga tribo o daghan po iyang nahatagan og livelihood nga mga tribo. So para sa atoa usa ni kadakong tabang gyud alang sa tribo nga nanginahanglan. Sir, congratulations to your first anniversary for investiture as an IP. Sana po hindi kayo magsawa sa pagtulong sa mga katutubo. Sana po hindi din kayo magsawa sa pagtulong sa NCIP. You are a godsend not only to the IPs but to the entire Filipino nation. Thank you po. Ang imong paghatag og oras ug panahon sa tribo ngadto sa imong television o ngadto sa imong social media dako kayo nga katabang pastor. So sa pastor ang Ginoo gyud mo magpadayon magpanalangin kanimo tungod kay ang imong kinabuhi na anay kalambigit sa espirituhanon nga paningkamot usab sa mga tribo. Salamat kay pastor, salamat po sa SMNI. So talagang blessing si Pastor sa hindi lang sa katutubo pati sa NCIP, sinitulong kami sa mga cast apartment at mga commitment niya talagang naman kaaway. So dahil dyan, pumapula ako ng gratitude, pasasalamat sa kanya. Mahirap i-explain, hindi kaya ng bokabularyo ang pasasalamat sa kanya. Mula nung maliit pa ang gawain ng The Kingdom of Jesus Christ ay inaalagaan na ni Dato Pamulingan ang mga katutubo at ngayon ay patuloy pa rin itong pinapahalagahan ang kababaang loob, kabaitan at pagtitiyaga ng mga ito bilang kanilang pinakamalaking yaman. Because they are the most neglected and they are the most abused people who have been abused by the communist ideologists, and more than 1,000 IP leaders have already been killed, and many of them need education. They need the basic needs of life like roads, livelihood, water, health, and also justice. So that is what gives me the compassion for the IPs. And one thing that I was born here with them, and they really catered to my family before. I was born in IP country. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Precious Alvarez, SMNI News.